Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison tayo ulit between sa mga iPhones na pwede natin ma-purchase sa Green Hills. So, iPhone 13 Pro Max versus the iPhone 14. Ano kaya magandang i-purchase sa mga iPhones na pwede... Ano kaya maganda i-purchase sa iPhone ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So for today's video, another phone comparison na naman ng ating gagawin, at ang topic nga natin for today is the iPhone 13 Pro Max versus the iPhone 14. So magandang i-compare itong dalawang smartphone na to kasi very similar sila when it comes sa chipset, na merong pagkakaiba when it comes sa specs na hindi ganun na medyo malayo yung price point nila. Kaya maganda sila i-compare sa isa't isa. Pero bago tayo mag-start, saan muna tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop. Wala na iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. And of course, kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories. So yung mga shop na yan, very trusted ko mga shop sa Green Hills. At karamihan ng mga units ko ay galing sa mga shop na yan. Kaya matik, pag nakita nyo dito sa vlog na mga ni-review ang iPhones, galing yan sa ZMB or sa CMB Gadgets. At proven tested na yung mga units sila. Ayun, kung gusto niyo makasigurado when it comes sa units, PM na kayo sa CMB or ZMB. Yung mga links sila nasa description box. Inquire na kayo, sabihin nyo lang na panood nyo dito sa ating vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ay bibigay ng mga shops na yan. So, when it comes sa pricing nila, pre-love pricing tayo second hand. iPhone 14 for a 128GB of internal storage, usually nag-range siya sa 27 to 29,000 pesos. Depende na lang din yan mga ka-J-Vlog, of course, sa offer. Tapos, the 13 Pro Max 128 is for as low as 35 to 34,500 to 40,000 to 40,000 sa 256. Ganun yung range ha. Nagbibigay lang ako ng specific range para may idea kayo kung saan papasok yung price point ng 13 Pro Max at ng iPhone 14. So, yun. Medyo malayo yung difference sila when it comes sa presyo. At yung 256, to be honest, bibihira lang talaga tayo makakita ng iPhone 14 sa Green Hills. Sobrang rare. Even the 256, 128 karamihan nakikita natin. And yan, available naman yan doon sa shop na nire-recommend natin. Pero very limited yung stocks nila. Kasi yon, i-share ko sa inyo na kaya bihira lang ang iPhone 14. Kasi yun nga, merong reports na yan po yung isa na merong mababang sales ni Apple. Unang-unang dahilan, of course, dahil sa iPhone 13. Kaya maraming consumers ang piniprefer na lang kunin ng iPhone 13 na mas cheaper compare sa iPhone 14. Meron lang lamang ng isang core ng GPU ang iPhone 14, pero when it comes sa real-time performance, ay hindi nyo naman mapapansin yung extra core of GPU. Trust me, dahil nung ginamit ko yung iPhone 13 at iPhone 13 Pro, yung 13 Pro kasi yung same na chipset ng 14, is wala namang ganun ka-difference when it comes sa pagiging snappy, when it comes sa pag-handle ng games, ay very similar lang sila sa performance. Real-time performance po ang sinasabi ko, hindi yung base sa specs, real-time performance. So, kung performance-wise, ay syempre, kayang-kaya rin i-handle ni 13 ang kayang i-handle ng 14. Kaya maraming nagko-consider ng 13 before, kaya very rare lang nga ang iPhone 14. Pero yun, syempre, bigyan natin to ng comparison sa 13 Pro Max, baka makakonsider nyo, ano ba, o 14 ba ako o 13 Pro Max na lang. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa mga specs, base model ng 14 to sa 14 series, and of course, top of the line variant ng 13 series and 13 Pro Max. When it comes sa specs, di hamak na mas marami talagang advantage ang 13 Pro Max compare sa 14. Kasi imagine niyo na lang na itong kino-compare natin na iPhone 14, parang iPhone 13 din. So parang comparison na rin to ng 13 versus 13 Pro Max, di ba? Yun, when it comes to specs, clear winner si 13 Pro Max. Si-share ko yung mga the best features ng 13 Pro Max kung bakit siya na rin yung magandang i-consider. Number 1 is the camera setup. Triple rear camera system. Yung extra lente is telephoto, na wala yan sa iPhone 14. iPhone 14 is merong min and ultra wide, wala siyang telephoto. 13 Pro Max lamang is telephoto and LiDAR scanner. And syempre, stainless steel design compare sa aluminum frame ng iPhone 14. Mas prefer ko, of course, ang design din ng 13 Pro Max na merong matte glass design.
Pero nag-iba na yung pananaw ko dyan when it comes sa 15 kasi mas gusto ko na rin yung 30, yung 15 kasi matte glass design na rin. Mas prefer ko talaga yung matte glass compare sa glossy glass. Next is yung display. Di hamak na sobrang layo nila when it comes sa display. Ito, tulad na sinabi ko sa previous video ko when comparing the 14 to 13. Siguro merong isang malaking advantage yung 14 pag ginawa na nilang dynamic to ng maaga. Hindi na lang nila in-exclusive dapat yung dynamic sa Pro. Kung pareho lang naman yung 13 at 14, sana ginawa nilang dynamic, di ba? Para naman meron ding reason yung consumers before na i-purchase yung 14 dahil sa dynamic island, di ba? Kasi yan yung game changer nila before yung dynamic island. Na when it comes sa 14 na hindi natin makikita yan. Kaya sa display quality, pareho lang yung 14 and 13 Pro Max Super Retina XDR OLED display. Bigger screen, isang magandang factor yan, of course, sa iPhone 13 Pro Max, and of course, 120Hz screen refresh rate. So, yan din isang huge advantage ng iPhone 13 Pro Max sa base model ng 14 na merong 60Hz refresh rate. Of course, battery rin ang consider nyo. Di hamak po na mas malaki ang battery ng iPhone 13 Pro Max compare sa iPhone 14. So, mapapansin nyo mga ka-J-Vlog when it comes sa specs, clear winner pa rin kahit na mas luma ang 13 Pro Max compare sa iPhone 14. Parang ni-recycle nga lang talaga nila, to be honest, yung iPhone 14. Parang yon tulad na sinasabi ko sa mga ibang video ko, parang binili nyo tong iPhone 14 sa pangalan na lang, hindi sa specs. Kasi kung ganyan lang naman ang habol nyo na 14, mas i-consider ko pa rin i-purchase ang iPhone 13. Pero yon when it comes dito sa ating phone comparison, kung nagde-decide kayo between the 14 and the 13 Pro Max, sa mga hindi aware, di ba, na yung 14 is parang 13 lang, I suggest go for the 13 Pro Max, few thousand of pesos. Yon 35, 28, nasa 7,000 pesos ang inyong dinadagdag. Pero sa iba, syempre malaking, malaki na yung 7,000. Kaya kung namamala kayo sa 13 Pro Max at magko-14 kayo, okay naman din ang 14 mga ka-J-Vlog. Performance-wise, all goods, malakas yan. Camera, napakaganda. Pero, yon kung kukonsider nyo yung 14 at gusto nyo pang makatipid, ito, real talk to, kung gusto nyo makatipid, meron pa kayo isang option, go for the iPhone 13. 13 na 128 is makukuha nyo ng 24,000 pesos. So, mas makakatipid kayo sa iPhone 13. Or the 13 Pro, yun, ganda na i-consider yan when it comes to 14, the 13 Pro. Konti lang difference kasi 13 Pro is 30K for the 128GB, so 8,000 pesos price difference. Pero sa ating phone comparison dito, kung namimili kayo between the 14 and the 13 Pro Max, clear winner po dito sa ating phone comparison. At pipiliin ko dito hands down is the 13 Pro Max. Kung few thousand of pesos, why not? Mag-ipon na lang ako ng konti. I'll go for the 13 Pro Max. Mas may enjoy ko pa siya, mas may enjoy ko yung mga ibang specs, mas magandang camera. And I know wala sa 13 Pro Max, yung meron sa 14 din pala is the action mode na new features yan ng 14 series. Pero for me, to be honest, ilan lang gumagamit ng action mode kasi kailangan nyo talaga ng strong lighting when it comes sa action mode ng iPhone 14. So, ito yung side-by-side comparison natin sa iPhone 14 and the iPhone 13 Pro Max. So, tingnan nyo naman yung difference sila. Napakalayo ng form factor kasi base versus Pro. 6.1 inches versus 6.7 inches. Ayan. So, glossy glass versus matte glass. So, ito yung camera nila. So, ayan, dual rear camera setup. Tapos, triple rear camera setup sa iPhone 13 Pro Max. So, sa 13 Pro Max, meron tayong LiDAR scanner. Ayan siya. So, ang wala dito sa 14 is yung telephoto lens. Pero, yun nga, mas maganda siya. Sa 15 kasi, naging ganito na yung texture niya, matte glass na. Ito na yung last version ng iPhone na merong glossy glass. So, stainless steel versus aluminum. So, nandito yung power button. Sa left side is ring and silent toggle and volume rocker. Sa baba naman is yung lightning port and speaker grills. Ayan. So, when it comes sa display, ayan, layo din ng difference. Yun nga, tulad sinabi ko, 6.1. Nag-airdrop. 6.1 versus 6.7 inches. Ayan. So, same lang naman na maganda yung display nito. Super Retina, nag-airdrop. Super Retina XDR OLED display sila mga ka-J-Vlog. Ayan. 120Hz sa 13 Pro Max, 60Hz sa iPhone 14. Check natin yung smoothness ng pag-scroll.
So, 120 Hz sa 60 Hz. 120 Hz, 60 Hz. 120 Hz. Ayan, no? 60 Hz. So, ayan. Sa, ano tayo? Scrolling. So, yan. Next is sa camera. Camera tayo, syempre, lamang na lamang ang iPhone 13 Pro Max dahil meron siyang 3 times optical zoom na hanggang 15 times digital zoom. Tapos sa iPhone 14 hanggang 5 times digital zoom tayo. Syempre, pareho na silang merong cinematic mode. Pero sa iPhone 14, meron siyang advantage na action mode. Ayan. So, yan yung nagsimula sa iPhone 14 pataas yung action mode. Meron tayong slow motion and time lapse. Portrait can be used. Then ang telephoto lens and panorama as well. Pareho silang support ng 4K video res, 60 FPS, mas smoother. Let's take some photo. So dito nga tayo sa iPhone 14. Mag-take tayo ng subject. Next is yung 12 Pro Max, ay 13 Pro Max. Ayan. Nag-airdrop na naman. So, yun yung sample. Zoom. Okay. So once again, kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 14 and iPhone 13 Pro Max, doon tayo sa mga nire-recommend kong shop. Kay Ate Mayet sa CMB Gadgets and of course kay Ate Anet sa ZMB Cellphone Accessories. And yung mga shops sila ay nasa description box. Click nyo na yan. Kung interested kayo mag-purchase ng mga iPhone sila, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ay ibibigay ng mga shops na yan.